What's up mga kasinso at kumusta ho kayo? Sa video na ito ay tatalakayin natin yung 5 tips sa pagbebenta. At kung ikaw ay may planong magbenta or nagsisimula ng magbenta, para sa iyo ang video na to. Dahil hanggang ngayon mga kasinso, ako rin ay nagbebenta. So, bago ko i-share sa inyo yung 5 tips kung paano magbenta, ito muna kwento. Sa unang mga vlog ko mga kasinso ay nabanggit ko na sa inyo yung trabaho ng papa ko ay isang plumber at yung mama ko naman ay housewives, no? So ang ginagawa ng mama ko para makatulong naman sa aking papa financially ay gumagawa si mama ng pangmeryenda sa eskwelahan, no? So nung sa time na nag-elementary na ako, so isang taon lang kasi yung gap ng kapatid kong babae at saka 3 taon naman yung gap ng kapatid kong babae sa aming bunsong kapatid na lalaki. At kaming tatlong magkakapatid ay nasa iisang eskwelahan lang, no? So, yun nga, yung mama ko ay nagtitinda sa eskwelahan namin. So, every 9 AM ay nandun na yung mama ko sa kantin, no? Para magtinda. So, dahil sabay-sabay mag-recess yung from grade 1 to grade 6 ay kailangan kong tulungan yung mama ko, no? So, sa sobrang dami ng mga estudyante, minsan ay nahirapan yung mama ko sa pagbigay ng kung ano yung binili ng mga bata, no? So, si mama yung taga-sukli, so ako yung tagapagbigay kung ano man yung binibili ng mga estudyante. At naalala ko rin dati na ah, marami silang nagtitinda doon sa kantin, no? Kasama ng mama ko. Kaso yung ibang mga nagtitinda ay pare-parehas lang yung mga tinitinda nila na banana Q or kamuti Q. Yung yung mama ko yung nag-iisang parang naiba yung kanyang produkto, no? So naalala ko dati yung produkto niya is masarap na ice drop at yung giniling na mais, no? Yung parang rectangle yung shape na masarap talaga siya kasi mais na giniling, no? So napansin ko dati na ang mama ko lang yung may naiibang produkto. Dahil malupit yung produkto ng mama ko naiiba sa kanyang mga kasama, so mas marami ang pumupuntang estudyante para bumili, no, sa pwesto ng mama ko. Kaya medyo busy talaga. At sa recess namin noon mga cousins, so ay meron lang kaming 30 minutes, no, na recess. So from 9 AM labas kami para mag-recess at 30 minutes. So mga 9:30 ay balik na kami sa room. So kaso ang naging problema ko ay sa 30 minutes na yon ay marami pang customer yung mama ko kaya hindi ko siya maiwanan, no? Kasi marami pa talagang kumakain na ibang ibang year or ibang section. Kaya bumabalik na yung mga kaklase ko sa room. So ako ay malate, no, sa pagbalik. So may ah, mga nagbully sa akin, no? Hinahanap ako ni ma'am. So ang sinasabi ng mga kaklase ko is yun na rumaraket pa daw, nagtitinda pa daw. So yun, medyo naka-feel naman ako ng hiya no sa mga pambubuli nila dahil everyday din ay ako yung nagdadala una ng ice drop, no, na paninda ng mama ko. So dala ko yung ice box, no, from bahay namin, no, papuntang school, no. So habang naglalakad ako mga 30 to 35 minutes yung lakarin eh. So habang naglalakad ako ay di maiwasan may mga mambubuli din talaga, no? Nasa likod ko na sisigaw sila ng ice drop tapos hindi naman bumibili, no? Sa tuwing lilingon ako, magtatawanan lang sila, no? So every time na may nagjo-joke sa akin ng ganun ay nakaka-feel talaga ako ng hiya, no? So yun, yun yung mga pambubuli nila noon na naging problema ko. So katagalan tinatanggap ko na lang yung hiya eh, yung sitwasyon namin na kailangan talaga magpatuloy para makabenta yung mama ko kasi every time na makikita ko na ubos yung
paninda ng mama ko ay magaan talaga sa aking kalooban, 'no. Maganda sa pakiramdam na ubos yung, paninda ng mama ko everyday. At, hindi rin alam ng mga nambubuli sa'kin na yung whole day na sweldo ng tatay nila ay makukuha lang ni mama ng, 2 oras sa kanyang pagtitinda, 'no. Kaya yun nga, yun na lang yung, pinagkukunan ko ng lakas na, patuloy na tutulong sa pagtinda ng mama ko. Hanggang sa katagalan ay, nasanay na talaga ako sa pagbebenta, 'no. Kasi nung, nakatapos ako ng elementary, so, nanatili si mama do'n sa pagtinda kasi may mga kapatid pa ako do'n, eh. So ako, naging high school na, separate kasi yung eskuwelahan ng high school kaya, tumutulong pa rin ako, 'no, every Saturday and Sunday, 'no. So, si mama yung tagagawa ng ice drop at, 'pag Sabado at Linggo, ako yung, nagbebenta talaga, 'no. So, pupunta ako sa mga basketball court, volleyball court, or kung may event na sa karatig, barangay ay pinupuntahan ko 'yan, dala-dala ko yung ice box, 'no. So, 'yun. At, hanggang sa naging, college ako mga ka-Asinso ay, ah, naging, parte pa rin yung, pagbebenta, 'no, sa buhay ko. So, yung nabanggit ko sa unang vlog ko na naging working student ako, 'no, sa college. So, nakapasok ako sa, high school canteen ng, lugar kung saan ako nag-college at, na-assign ako sa high school department na canteen. So, yun nga, pagbebenta pa rin yung nature ng, pinasukan kong part-time, 'no, as, working student kasi canteen yung napasukan kong kuwan, eh, ah, part-time job, 'no. So, pagbebenta pa rin kaya naging parte na talaga ng buhay ko yung, pagbebenta. Hanggang sa natapos ako ng college mga ka-Asinso, 'no. So, nag-apply ako ng trabaho, nakapasok ako sa BFP at, nakaipon ako ng pera. So, nag-try ng, iba't ibang business. Nabanggit ko na 'yan sa unang mga vlog ko, lalong-lalo na yung mga, farming business. Hanggang sa ngayon kasalukuyan ay napunta ako sa banana juice business ko. Ito yung, kasalukuyang, negosyo ko ngayon. At sa negosyo ko ngayong, banana chips mga ka-Asinso ay may mga experience na din ako. Kaya, ngayon ay, ishi-share ko sa inyo yung, 5 tips, 'no, sa pagbebenta. At ang, number 1 tip mga ka-Asinso ay dapat, meron kang, quality na produkto, 'no. So kung, gagawa ka man ng produkto or, magbebenta ka ng produkto dapat siguraduhin mo na quality talaga kasi 'pag quality 'yan, 'no, so maraming tatangkilik, magiging satisfied yung mga customer mo at I'm sure na balik-balikan ka ng mga customer mo. At, 'pag, quality din kasi yung, produkto mo ay mafi-feel ng, mga customer na worth it yung kanilang mga binabayad sa'yo, 'no. So, yun yung isang kagandahan. At ang, number 2 mga ka-Asinso ay, know your market, 'no. Sino ba yung market mo? So, kung ang, plano mong market, target market ay yung mga may kaya or yung mga mayayaman, 'no. So, dapat, i-sure mo talaga na napaka-quality yung, product mo kasi 'pag, quality yung product mo, makakapresyo ka ng, mahal at, kahit, mahal yung produkto mo basta quality naman ay, I'm sure na bibili at bibili yung, target market mo na may kaya. At kung ang, target market mo naman ay yung mga average, 'no, so ang mangyayari is, yung, resulta ng produkto mo is magiging average din. Kasi, magbe-base ka lang sa kung ano yung, fair price ng, para sa mga average din. At, pipilitin mo kasing maging mura yung resulta ng produkto mo. So, ikaw na yung magdesisyon kung, sino yung, target market mo. So, yun din ang, isa sa mga dapat nating i-consider, 'no. At ang, number 3 mga ka-Asinso ay, maximize social media platforms, 'no. So, kung saan ka puwedeng mag-open ng mga account, in a way, libre naman, 'no. So, halos lahat ng mga platform ngayon ay, puwede ka namang magbenta, 'no. So, i-maximize mo 'yun, 'no. Example sa, Facebook Marketplace, 'no, doon ka magbenta ka do'n. Sa TikTok may mga
affiliate program, ah, gawin mo yon. Mas madami yung account mo sa social media, mas marami kang taong ah, maabot, no? So, mas may expose yung business mo or mas ma-maximize mo yung pagbibenta. At yan yung ginagawa ko sa banana chips business ko ngayon, which is maganda naman yung resulta. At ang number 4 mga kasinso ay ship out immediately, no? Kung may mga bumibili sa mga platforms or sa mga account mo, no, sa social media ay dapat mo yang i-ship out kaagad, no? So dapat as soon as possible i-prepare mo na 'yan at ipa-ship na kaagad kasi pag maganda yung services mo sa logistics, no? So mas mabilis dumating, no? Mas ma-feel ng mga buyer na ah, pinapahalagahan mo sila, no? So, yan yung impression na mabibigay. At ang number 5 mga kasinso ay ask feedback or honest review sa mga buyer mo, no? So, malaking tulong ho yan dahil sa pamamagitan niyan ay makakatulong yan sa improvement ng iyong produkto. So, yun yung mga tips mga kasinso na may share ko sa inyo or masasuggest ko. So, lalong-lalo na sa mga may balak na magbenta or sa mga nagsisimula pa lang magbenta. At bakit ko nga ba ginagawa 'to mga cousins, ano? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala ako na ang pagbebenta ay malaking tulong sa ating pag-asenso at naniniwala din ako na lahat tayo ay kayang-kaya nating umasenso. So, labanan natin yung hiya, no, sa pagbebenta. Labanan natin yung mga taong nambubuli sa atin, labanan natin yung mga taong mapanglamang sa atin. Kaya samahan mo ako mga kasinso sa journey na ito para dadami tayo na magbebenta at dadami din tayong maging negosyante. At nga pala kasinso, available na yung ating merch na bracelet, no? So may naka-engrave na word Asenso para every time na suot mo ito ay mariremind ka na kayang-kaya nating umasenso. At lagi nating tatandaan na anumang hamon ng buhay, wag na wag susuko. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin at gawin mo kung ano yung tama. Thank you for watching mga kasinso at see you next vlog. Bye guys!